Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kamusta kayo? Tanong kaagad ni Dad ni Nathaniel pagkaupo namin. Kararating lang namin ni Nathaniel dito sa restaurant. Mukhang kanina pang dumating sila tito at tita dahil nakaupo na sila pagdating namin. "We're okay, Dad?" Sagot naman ni Nathaniel sa kanyang daddy. Ako naman ay ngumiti na lang sa kanila. "Paanong kumpanya?" "Ayos lang po naman." Nagpatuloy ang usapan namin. Panitango at iling lang ang sagot ko sa mga tanong nila. Kinamusta rin nila tita at tito sila mom and dad hanggang sa dumating na yung pagkain. "Okay, let's eat." Tiningnan pa ako ni tita at nginitian bago siya kumain. Tinitingnan ko lang yung pagkain. Mukhang napansin niyo ni Nathaniel, kaya tinitigan niya ako na para bang tinatanong niya kung anong problema ko. Kung bakit hindi pa ako kumakain. "You don't like it? Pwede tayong umorder ng..." No. Pigil ko sa kanya. Mukhang magtatawag pa ng waiter. Busog pa kasi ako dahil doon sa spaghetti na kinain ko kanina. "What do you want, Iha?" Tanong ni Tita Alisa. Natigil na rin siya sa pagkain niya. "Hindi po, tita. Okay lang po." I beamed to her to assure that I'm okay, that it's okay. Nagsimula na lang akong kumain at medyo nahiya sa nangyari kanina. Ito pa naman yung first dinner ko with Nathaniel parents. "You want spaghetti?" Sa tanong ni Nathaniel, napatingin sa akin si tito at tita habang kumakain sila. "No, Nathaniel. Let's just eat." Nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Winala sa isip yung mga nangyari kanina. "Meron na ba?" Biglang tanong lang ni Tita Alisa sa kalagitnaan ng pagguya namin. "Ano pong meron, tita?" "Oh, come on. A grandchild. Meron na ba?" Dahil sa tanong na yon, ay bigla kong naubo. "You're okay?" Buti na lang at mabilis na nilagay ni Nathaniel yung tubig sa harap ko. "Oo, salamat." "Are you okay, Abigail?" Nag-aalala lang na tanong ni Tita Alisa. "Oo naman." Ngumiti ako sa kanya. "So, meron na nga kaming apo?" Inulit pa. "Ma, huwag na natin pag-usapan." Mabuti na lang at hindi na ulit yun binanggit pa ni tita. Actually, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nangangapa pa ako ng mga salita na bibigkasin ko. Hindi ko naman alam na iniisip pala nilang bagay na yon. "Next time ulit, Iha, ha?" Tita Alisa hug me. "Opo." Magalang kong sabi. Nasa loob na kami ngayon ng kotse ni Nathaniel. Wala nagsasalita sa pagitan namin. Kaya naman ako nang unang bumasag sa katahimikan. "Straight to the point yung mama mo, ah." Gusto nila ng apo. Ano naman ngayon? Bibigyan ko sila? Kung alam lang nila kung ano tagang namamagitan sa ating dalawa. Ano kaya kung sabihin ko na lang yung totoo? Na may girlfriend pala tong anak nila. Kasal na tayo. Persang pagpapakasal, hindi married. Pagtatama ko pa sa sinabi niya. And they expecting na magkakaanak tayo. Ayaw mo nun? Hoy, alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Akala mo ganun lang kadali mga anak, no? Ang hirap kaya umiri, tsaka mag-alaga ng bata. Don't worry, ako nang bahala sa pag-aalaga ng bata. Ngayon ay may ngiti sa kanyang mga labi, pero nasa daan pa rin niya ang kanyang tingin. "Papaano magkakaroon ng bata?" Nahihiyang tanong ko. Mas lalo kong nahiya nang wala akong narinig response galing sa kanya.
Tumingin na lang ako sa gilid ng bintana at parang gusto ko na lang nalamunin na ako ng upuan. Medyo nawala naman yung hiya ko na makitang malapit na kami. Wala pa ring umimik sa aming dalawa. Hindi ko na rin siya tiningnan pa matapos kong tanungin yon sa kanya. Pagkarating namin, ay dali-dali kong kinalas ang seatbelt. Hindi pa rin ako nakasuyap sa kanya kahit man lang sandali. Dahil na nga sa nervyos at hiyang nararamdaman, ay hindi ko matanggal na maayos ang seatbelt. Naramdaman ko na lang na may kumala sa seatbelt ko at may nagsalita malapit sa tenga ko. How about we do it this night? Hindi na ako nagsalita at tuluyan na nga akong bumaba na makalas na ang seatbelt. Ramdam ko na sobrang pula ng pisngi ko, kaya kahit pagpapaalam o pagpapasalamat ay hindi ko na nagawa. Yee! Mukhang in love ka na sa kanya, Abigail. Pangaasar sa akin ni Syra matapos kong ikwento yon sa kanya. Ang ano naman ito? Pinamulhan nga lang ako ng pisngi, in love na agad ako? Bakit ba kasi ayaw mo magkaroon kayo ng anak? Kasal na kayo, Abigail. Ilang buwan na ba? Hindi niyo pa ba nagagawa yon? What do you mean? Painosente kong tanong. Come on, Abigail. You know what I mean. Totoo? Hindi niyo pa nagagawa yun simula na maikasal kayo? I can't believe you, Abigail. Ano ba dapat gawin? Ano yun? Ako una mag-aaya? Ang swerte niya naman. So, gusto mo? Of course not! Sigaw ko sa kabilang linya. Nasa office ako ngayon. Agad kong tinawagan si Syra na makarating na ako dito sa office. Sinabi ko lahat sa kanya kasama na doon yung sinabi ni tita sa lunch dahilan kung bakit ako naubo. Okay, pwede mo naman sabihin yun without shouting. So, ano na nga mangyayari doon sa gusto mo magkaroon ng anak? Hindi kayo magkakaroon nun kapag hindi nyo gagawin yun. May iba pa namang paraan. Pwede ako mag-ampo na lang ng bata. O kaya pag may nakita akong bata dyan sa daan, kukunin ko na lang. Marami pa namang paraan para magkaroon ka ng anak. We don't need to do it to have child, and not with Nathaniel. Ano ka, kidnapper? Wala akong best friend na kidnapper. Hindi naman ako mangingidnap. What I meant ay, yung mga batang wala ng mga magulang para ampunin ko na rin sila. Ayoko namang maging kidnapper. Iba pa rin kasi talaga yung pakiramdam kapag talagang nanggaling sa'yo. Pwede ba akong kumuha ng kung sino? Anong hire? Iba talaga oh. Naghahanap ka pa talaga ng sakit sa ulo? Gusto mo idemanda ka ni Nathaniel? Kasal ka sa tao, tapos maghahanap ka ng iba? Swerte mo na nga dyan sa asawa mo na umiigting ang panga. Hanap mo nga ako ng sakin? Kahit talaga sa seryosong usapan ay may kalokohan pa rin to. What should I do then? This is so frustrating. Ayoko na nga lang ng anak. How about me? Gusto ko magkaroon ng inaanak. It's not my problem anymore. E di magpakasal ka din? Ako pa talagang inano mo ha? Sige na. Ikaw na rin nagsabi na gusto magkaapo si Tita Alisa. Ibababa ko na nga lang to? Dahil kukulitin mo lang ako. Sige na, babay na ha. Hanap ka rin ng lalaking mamahalin mo habang buhay. Aabangan ko din yung mini version mo. Hindi ko na binigyan pa ng chance na magsalita siya dahil pinatay ko na agad yung tawag. Dumating na ang oras para umuwi na ako. Hindi ko pa mandala yung kotse ko ngayon dahil si Nathaniel ang naghatid sa akin kanina. Hindi ko rin alam kung susunduin niya ba ako. Siguro naman magte-text yun or tatawag pag susunduin niya ako. Kaya siguro magko-commute muna ako sa ngayon. Nakakahiya rin kasing i-text or tawagan ko siya para magpasundo lang. Matiwasay naman akong nakarating sa bahay. Nakita ko si Manang Judy na nakaupo sa sofa at mukhang may binabasa. Good evening po, Manang Judy. Magalang na bati ko. Dumating ka na pala, iha. Tumayo si Manang at nilagay niya ang kanyang binabasa sa mesa. Akmang kukunin niya na sanang dala kong bag pero pinigilan ko siya. Manang, ako na po.
Nginitian ko na lang siya para masiguradong okay lang talaga. Kumain ka na ba? Inilagay ko munang bag ko sa sofa na inuupuan kanina ni Manang. Sumunod naman ako sa kanya papuntang dining table. Hindi pa nga po Manang eh. Gutom na gutom nga po ako sa totoo lang. Ganun ba? Buti na lang at nagluto ako. Sige na, maupo ka na't kumain. Umupo na ako at si Manang Judy ay kumuha nga ng tubig pagkatapos inilapag to sa mesa at umupo sa tapat ko. Kamustang trabaho mo? Kailangan mo ba ng masahe? I can do it for you. Bahagya akong nagulat doon sa pag-i-English ni Manang. Marunong ka pala mag-English, Manang? Bakit di mo ka in-inform? Ikaw, Manang, ha? May I can do it for you ka pa talaga? Natawag pa ako ng bahagya dahil ginaya ko pa yung pagkakasabi niya nun. Siyempre kaya ko. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Manang. Why? You can't believe I can speak in English? You know I become a student. It's normal to learn how to speak in English. Namamanghang tiningnan ko si Manang. Di talaga ako makapaniwalang nag-i-English si Manang. Hindi kasi halata sa itsura niya. Huwag ka na nga lang mag-English, Manang. Hindi ako sanay na naririnig ka nagsasalita ng English. Okay, kung yan ang gusto mo. Kinindatan pa niya ako. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko tong side ni Manang. Namangha ka rin ba sa pagkindat ko? Nagmamayabang na tanong ni Manang. Imbis na sagutan siya, ay tumawa na lang ako at nagsimula ng kumain. Nasaan si Nathaniel? Biglang tanong ni Manang na ikinatigil ko sa pagnguya. Hindi pa po ba siya dumadating? Balik tanong ko sa kanya. Uminom ako ng tubig at itinigil mo ng ginagawang pagkain. Hindi pa nga eh. Anong oras na oh? Nasaan naman kaya siya ngayon? Ano namang ginagawa niya sa oras na to? Baka nag-overtime, Manang. Mukhang workaholic din kasing lalaking yon. I just smiled to Manang, showing my white teeth. Matagal na ba kayong kasal ni Nathaniel, iha? Ilang buwan pa lang naman po. Pagkasagot ko sa tanong ni Manang, nagpatuloy ulit ako sa pagkain. Buntis ka na ba? Muntik na ako mabulunan sa sinabi ni Manang. Siguro kung umiinom ako ngayon, ay naibog ako na yun sa mismong mukha niya. Para po kayong si Tita Alisa, Manang. Yung mama ni Nathaniel, tinatanong kung buntis na ba ako. Kami nga nung asawa ko ay nakabuo na agad mga ilang araw matapos ang kasal namin. Baka iwan ka ni Nathaniel dahil wala kayong anak. Mag-asawa naman na kayo, kaya bakit hindi niyo pa pagplanuhan yan? Matagal akong napaisip sa sinabi ni Manang. Bakit pa kailangan magplano pa kami ni Nathaniel? Walang magaganap na plano. Dahil unang-una pa lang, wala talagang namamagitan sa amin. Persa lang ang pagpapakasal namin. Bakit nga ba marami nagtatanong sa akin ng bagay na yun? What's wrong with the people around me? Nagising ako dahil sa tunog ng alarm clock. Plano ko talagang maaga na magising ngayon dahil napagpasyahan ko na mag-aliw-aliw muna sa araw na ito. Mukhang napagod din ako sa kakatrabaho sa mga nakalipas na araw. I need a break. Naligo muna ako at nagbihis na maayos bago bumaba. Nakita ko si Manang na naghahanda na ng breakfast. Naalala ko na lang na bigla yung napag-usapan namin kagabi. Hindi ko rin hinintay ang pagdating ni Nathaniel at natulog na kaagad matapos nga ako maglagay ng hot seat kagabi. Magandang umaga po, Manang. Bati ko kay Manang na ngayon inilalapag ang kape sa table. Magandang umaga, iha. Magkape ka muna. May bread dyan at peanut butter. Okay na tong bread, Manang. Kinuha ko na yung kape at nagsimulang higupin ito. Kinuha ko pa yung bread at isinausaw ko sa kape. Anong oras po ba nakauwi kahapon si Nathaniel, Manang? Hindi ko na alam kung anong oras yon, pero nang makarating siya, tinanong niya ako kung nakarating ka na ba raw. Tinanong niya pa talaga yon? Bakit niya tinanong kung nakarating na ba ako, Manang?
Ewan ko sa kanya. Oh, ayan na pala siya. Siya na lang tanungin mo kung bakit niya tinanong yun sa akin kahapon. Wag na po, Manang. Nauutal kong sabi at nagpatuloy sa paghigop sa kape. Nagtatakang tiningnan naman ako ni Manang. Bumaba na si Nathaniel at parang model na naglalakad sa hagdan. Ano ba tong iniisip ko? Good morning. Bati niya sa amin ni Manang. Bumati rin naman sa kanya si Manang. Pero ako ay nagpatuloy na lang sa paglantak ng bread. Sabayan mo na si Abigail sa pagkakapiiho. Alok ni Manang kay Nathaniel. Kumuha siya ng kape at di ko inaasahan sa tabi ko pa siya uupo. I'm sorry. Bigla sabi niya na ipinagtaka ko. 4? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sa hindi ko pagsundo sa'yo kagabi. Yun lang ang dahilan kung bakit nagsorry siya? It's okay. Safe naman akong nakauwi. Matapos kong sabihin yun, ay wala nang nagtangka pa magsalita sa amin. Natapos na ako at pumanhik na sa kwarto ko. While putting some makeup on my face, my phone suddenly rang. Hey Matthew, napatawag ka? Tanong ko kaagad na makitang si Matthew ang tumawag. Wala bang good morning? Napangiti na lang ako sa tanong niya. E di magandang umaga. Napilitan? Hindi. Seryoso nga kasi. Bakit dapat tawag ka? Maniningil ka na ba ng bayad dun sa spaghetti? Hindi syempre. Libre yun. Ako talagang nagluto nito para sa'yo. Dahil alam kong ikaw tong paborito. Gusto mo magluto ko ng spaghetti muli? Libre ko ngayon. Free ka today? Libre kita sa sinihan? Free din ako today. This is the real definition of timing. So, paano ba yan? Magpapagwapo muna ako? Take care of yourself. Bye and see you later. I love you. Hindi na ako nakapagsalita dahil agad niyang pinatay ang tawag matapos sabihin yung mga huling salita. Siguro kung noong crush ko pa siya, ay sinabi niyang mga salitang yun, may himatay ako sa kilig. Pero ngayong wala na akong feelings para sa kanya, na nakamove on na talaga ako ay wala na. Feeling ko nga inaasar lang ako ng isang yun eh. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalagay ng makeup. Lumabas na ako ng kwarto at sa paglalakad ay may nakita kong isang kulay pula at maliit na box. Akma ko na sana tong pupulutin nang may unang dumampot nito. I thought I lost it. May takot sa mukhang sabi ni Nathaniel. Ibinulsa niya ang bagay na yon. What's that? Nagtatakang tanong ko. It's nothing. Nagmamadaling umalis na siya sa bahay. Nagtataka ako kung talaga bang tinanong niya kay Manang kung nakauwi na ba ako kahapon. Hindi rin naman siguro nagsisinungaling si Manang. Pero bakit ganun yung pag-uugali niya ngayon sa akin? Kahapon parang ang sweet niya. At grabe siya kung mag-alala para sa akin. Bakit ko ba to iniisip? Wala na akong pake kahit ano pang gawin niya. Ang ginagawa niya at mga gagawin niya pa. Manang, aalis na muna po ako. Ano pong gusto niyong pasalubong? Tanong ko kay Manang na makita ko siyang naglilinis. Kahit ano na lang iha? Sino bang kasama mo? Nasaan si Nathaniel? Hindi ka niya ba ihahatid? Sunod-sunod na tanong ni Manang. Hindi po kasi ako sa trabaho pupunta ngayon. Hindi rin po si Nathaniel ang kasama ko ngayon. Kung ganon, sinong kasama mo ngayon iha? Napatingin kami sa pinto nang marinig namin ng isang busina. Mukhang nandyan na po siya, Manang. Teka lang po, titingnan ko lang. I opened the door to see Matthew walking towards me. Hi, gwapo niya ba ako? Napangiti na lang ako dahil sa tanong niya. Honestly speaking, gwapo naman si Matthew. And won't deny because it's the fact. Hindi ko naman siya magiging crush kung hindi siya gwapo. Oo na, halika pasok ka. Ipapakilala kita kay Manang. Akala ko kay tita-tito mo ko ipapakilala. Aakyat pa naman sana ako ng ligaw. Huwag ka ngang ano dyan. Dalian mo na nga.
dahil gusto ko nang manood ng sine. Hinila ko na siya at pinapasok sa loob ng bahay. Ipinakilala ko na rin siya kay Manang. Pagkatapos inagpaalam na kay Manang na aalis na kami. "What do you want to watch?" Matthew asked me na makarating na kami dito sa sinehan. "I would like to watch horror movie." Sa totoo lang, takot ako sa horror movie. But with Matthew, I know I can overcome with my fears. May kasama naman ako magiging taguan ko kapag natatakot na talaga ako sa pinapanood ko. "This will be exciting. Let's go?" Hinila na niya ako para bumili kami ng ticket. Pinilit ko na ako magbabayad pero hindi niya ako pinayagan. Sinabi ko naman sa kanya na ako manlilibre ngayon pero hindi ko talaga siya napilit. Pangit daw kasi tingnan na yung babae ang nanlilibre kahit sinabi lang na sila raw ang bahala sa gastusin. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Pasalamat na nga lang ako dahil libre niya. Nakapasok na kami at mukhang marami na rin ng tao kaya nagsimula na yung movie. Nasa kalagitnaan na kami ng movie nang napasigaw ang karamihan dahil sa gulat. Hindi ko rin naiwasang makisabay sa kanila. "I thought you want to watch horror movie. Why now scared?" Bulong sa akin ni Matthew at mukhang pinagtatawanan niya pa ako. Gusto ko nga. Ngumuso pa ako niyan. "Why hugging me now?" Narealize ko na sa sobrang takot ko'y nakayakap na pala ako sa kanya. Ngumisi lang siya. Matapos ang ilang oras, ay natapos na rin ang pinapanood namin. That was so scary. "You're not fond of horror movies? What's that your way to hug me? Your tactics was amazing." Ang kapal naman ng pagmumukha ng lalaking to. Sana pala hindi na lang yun yung pinanood namin. "Ang kapal mo naman. Hindi ko naman sinasadya yun. Sadyang nagulat lang ako. At dahil na rin siguro sa mga sigaw ng mga nanonood, kaya napasabay na rin ako. Hindi ko rin naman sinasadyang mayakap ka." Totoo naman eh. Naisip kong maging taguan ko siya kanina pero hindi ang mayakap. "Really? I can give you a hug if you want. No need to do such thing." Ang kulit niya talaga. Pinagpipilitan na paraan ko yun para mayakap siya. "Oo nga, promise. Anyway, it's no big deal kaya instead of argue about it, kain na lang tayo? Nagugutom na ako eh." "Why don't we go to my condo?" Tanong niya habang naglalakad kami. "No, ayoko." "Why?" Nagtatakang tanong niya sa akin. "Ayoko lang. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Ano ba kasing iniisip mo ha?" Wala naman sadyang ayoko lang talagang sumama sa kondo niya. "Wala akong iniisip, okay? Kumain na nga lang tayo? Or street food tayo?" "Why not? I like your idea. Let's go?" Buti naman at hindi maarting isang to. Nagtungo na kami sa lugar kung saan may kwek-kwek, fishball, kikiam, tempura at iba pa na pwedeng makain sa kalye. "Manong, pabili nga po ng fishball." Namiss kong gawain to noong may mga nasa kolehiyo pa ako. "Kwek-kwek sa akin." "Kuha ka na? Dahil ako naman ngayon naman lilibre." Aloko sa kanya pero kagaya sa sinihan kanina, hindi niya ako hinayaang magbayad ng kinain namin. "Ang daya naman. Bakit ikaw na lang parating nagbabayad?" Naglalakad kami habang may dalang soft drinks at fishball. Papunta kami ngayon sa park. "Bawal ba? Buti nga nililibre pa kita dyan. Kasi baka mabutas bulsa mo kapag hinayaan kitang ilibre ako." "Don't underestimate me. Baka bilhin ko yung bar mo." Nagmamayabang na sabi ko sa kanya. Tinaasan ko pa siya ng kilay. Inakbayan niya ako matapos maubos ang kanyang fishball at soft drinks. "Ubusin mo na nga lang yan para makapaglaro tayo." Inubos ko nga yung sakin at nagpahila na kay Matthew. Hindi ko talaga ma-imagine ang sarili ko na tumatakbong kasama si Matthew. Noon ito yung kahiligan ko na sana makasama ko siya kahit saglit man lang. Dahil nga crush ko siya noon
Palagi siyang nasa isip ko. Pero iba na kasi ngayon. Talagang wala na ako nararamdaman kahit katiting man lang na pagmamahal para sa kanya. Siguro pagmamahal para sa isang kaibigan. Lumipas na rin ng ilang oras at puro paglalaro lang ang ginawa namin ni Matthew sa mga oras na yon. I had so much fun with him. How I wish I can do this with Nathaniel. Why even thinking of him? Mukhang napagod ka sa kakahabol sa akin. Nakatawang sabi ni Matthew nang nasa tapat na kami ng bahay. Hinatid na niya ako dahil ginabi kami sa paglalaro at pamamasyal. Okay lang, napasaya mo naman ako eh. Talaga? Oo nga. Salamat nga pala dahil sinamahan mo ako ngayong araw. Kung hindi ka talaga tumawag kaninang umaga, mag-isa ako manonood sa sinehan. Hindi ko na talaga uulitin pang manood ng horror movies. At wala ka mayayakap. Taas baba pa yung kilay niya. Tigilan mo nga yung yakap-yakap na yan. Yakapin kita dyan eh. Hamon ko pa sa kanya. Pero syempre nagbibiro lang naman ako. Paano ba yan? Mauna na ako ha? Tumalikod na ako at nagsisimula na maglakad na maramdaman kong may humatak sa akin. Dahilan upang makaharap ulit ako sa direksyon ni Matthew. You could have told me that you want my hug. I can give, not just one but many. Humigpit ang yakap sa akin ni Matthew. Sabihin mo lang sa akin, okay? Napangiti na lang ako sa yakap at sinabi niya sa akin. Oo na, sige na, bitaw na. Matutulog ako niya maaga dahil napagod ako ngayong araw. Kumalas naman siya sa yakap. Sige, next time ha? Next time. Pagsisigurado ko sa kanya na mauulit pa tong muli. Pumasok na nga ako ng tuluyan sa bahay. Wala akong manang Judy na nasilayan, kaya naman ipumanhik na lang ako para maligo. Siguro tulog na rin si Manang. Matapos maligo, ay nagbihis na ako ng aking nightgown. Inayos ko na rin ang aking higaan para makatulog na ako. Dumating na kaya si Nathaniel? Workaholic nga pala yung isang yun, kaya baka nag-overtime na naman. Hihiga na sana ako na may narinig akong bumukas ng pinto. Nathaniel! Nakita kong si Nathaniel palang bumukas ng pinto. Anong ginagawa niya rito sa oras na to? This is so unusual of him. Hindi siya nagsalita, instead naghubad ng sapatos at medyas. Tinapon niya lang ang mga yun sa kung saan at sa ginawa niya'y napabangon ako. What are you doing here, Nathaniel? This is not your room. Hindi siya nagsalita. Tinitingnan niya ako na may parabang nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Imbes ay naglakad siya papalapit sa akin at hinapit niya ako. Oh my! You're drunk, Nathaniel. Ngayon ko lang siya nakitang lasing sa ilang buwan naming pagsasama dito sa bahay. Bakit mo siya hinayaang yakapin ka? Tanong niya. Ano ka ba? Hindi ko masabing sasabihin ko dahil dumapo ang labi niya sa labi ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan kong gawin niya to sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Saka ko lang napagtanto na wala pala kaming damit na nakakabit sa aming katawan. Ngayon ko lang narealize sa sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Nahuhulog na yata ako sa kanya.